Tanong naman ni Rain na nasaan na daw ba nagpunta ang Emperor. Agad ngang ginamit ni Karo ang kanyang kapangyarihan at wika nga nito na hindi niya na daw madetect ang Emperor. Posibleng nakadating na daw ito sa capital. Inisip naman ni Lin na teritoryo na nga daw ito ng mga kalaban. Nanatili daw na matatag ang kaharian na ito ng napakadaming taon laban sa mga mananakop ng iba't ibang mga kalaban. Ganun pa man, kaunti lang daw silang susugod sa mga kalaban. Hindi naman daw siya naghihinala sa lakas at kakayahan ng Six Saints, kahit nakalaban pa nila ang napakalakas na imperyo na gumagamit ng mga mahika. At una na nga dito ang shield ng Six Saints na si Ines. Ang leader ng grupong Six Saints na kanyang kuya na si Rain. Ang kanyang guro na top class sa larangan ng Thief na si Karo. Ang Heal God na si Sen na kayang pagalingin ang kahit na napakalaking Black Dragon sa maikling panahon lamang. Ang Demon Race Child na kayang makipag-usap at makontrol ang Black Dragon na si Rolo. At ang huli, ang kanyang sensei na si Nor na hindi pa din nagpapakita ng emosyon kahit na nagpakitang gilas na daw si Ines sa kanilang lahat. Hanggang ngayon daw ay kalmado pa din ito at patuloy na nagpaplano sa mga susunod nilang gagawin. Wala daw talaga makakaintindi sa tunay na kapangyarihan ng kanyang Nor Sensei. Iniisip nga ni Lin na nagpaplano lang si Nor. Ngunit tila nasusuka na nga ito at pinipigilan niya lang. Wika pa nga ni Lin na never niya pa daw nakikitang umatake ni minsan ang kanyang Master Nor. Dahil puro furry lang daw ang ginagawa nito. Mukhang marami pa daw itinatago si Nor sa kanila. Tanong nga ni Rain na handa na daw ba si Lin. Sagot naman nito na handa na daw siya dahil kasama daw nila ang pinakamalalakas na mandirigma. Then after nga nito ay agad nga silang may nakitang napakalakas na liwanag mula sa kanilang itaas. Sa sobrang lakas nga daw nito ay mas maliwanag pa ito sa sinag ng araw. Halos silang lahat daw ay natulala na lang dahil sa laki at lakas ng mahika na direktang babagsak nga sa kanila. Inisip pa nga ni Rain na kahit ang Black Dragon daw ay talagang matutunaw sa lakas ng enerhiyang ito. Then after nga nito, ay bigla na nga lang nagulat si Lin dahil sa biglang nawala na lang si Nor sa kanyang tabi. Makikita nga natin na talagang tumalon nga si Nor at napakabilis nga nitong kumilos papunta sa napakalakas na liwanag, hawak ang kanyang Black Sword. Nabigla nga si Lin dahil sa agarang aksyon ng kanyang Master Nor. Agad nang lumipat ang eksena sa pagdating ng Emperor sa capital. Tanong nga ng mga tao na ano daw ba ang nangyari sa kanilang Emperor. Hindi daw ba't kasama nito ang ibang mga alagad papunta sa Crazed Kingdom, bakit mag-isa na lang daw na umuwi ang kanilang Emperor? Inisip nga ng Emperor na mga walang kwenta daw ang mga sundalo na kanyang naisama kahit na may mga magic weapons pa daw sila. Hindi daw magiging madali ang lahat, lalo na daw sa katulad ng ating bida na si Nor. Tumakas daw siya upang mailigtas ang kanyang buhay, ngunit ngayon daw ay sobrang nadidismaya na daw siya. Hanggang sa biglang may dumating na kawal at may ipinakita nga sa Emperor. Wika nga nito na tignan daw nila ang isa sa mga broadcast mula sa kanilang mga outpost. At nakikita nga nila ang Black Dragon na patuloy na lumilipad papunta sa kanilang kaharian. Inisip nga ng Emperor na bakit buhay pa daw ang dragon, inatake na daw nila ito ng light spear, paano pa daw ito humihinga. Wika pa nga ng mga kawal na hindi na daw nila makontak ang ibang mga outpost. Ano daw ba talaga ang nangyari sa Crazed Kingdom? Natataranta na nga ang Emperor at inisip nga nito na paano daw gumaling agad ang mga pinsala na natamo ng dragon. At bakit daw ito papunta ngayon sa kanilang kaharian? Ngunit hindi na daw ito importante dahil mas may importante pa daw siyang dapat na gawin. At yun na daw ay ang gamitin ng God of Thunder. Sagot naman ng isa nitong kasamahan na hindi daw nila pwedeng gamitin ang God of Thunder dahil hindi pa daw nila ito nasusubukan sa kanilang practice. Nagalit na agad ang Emperor at agad niyang sinakal ang kawal. Sigaw nga ng Emperor na wag na daw ito magreklamo at gawin na lang ang kanyang inuutos. Mabilis nang nag-announce ang kaharian na sandaling magkakaroon lang daw na pagwala ng enerhiya sa buong syudad. Dito na nga nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang God of Thunder at 80% nito ay mula sa mga syudad. Wika nga ng kasamahan nito na hindi pa nga daw natatapos
ang paggawa nila sa kanilang God of Thunder. Sagot naman ng Emperor na magdagdag na lang daw sila ng enerhiya dito, wag daw sila mag-alala dahil malaki naman daw ang kanilang target. After nga nito ay lumiwanag na nga ng malakas ang kalangitan, kasabay ng pag-iipon ng enerhiya ng God of Thunder. Napatingin na nga ang lahat ng mga tao sa syudad dahil agaw pansin talaga ang liwanag na binubuo ng God of Thunder. Wika nga ng Emperor na simulan na nga daw nila ang pag-atake sa kanilang mga kalaban. Dito na nga nagpakawala ang God of Thunder ng napakalakas at umaatikabong enerhiya papunta nga sa Black Dragon. Sigaw nga ng Emperor na wawasakin daw nila ang legendary Black Dragon at ito na daw ang simula na kilalanin siya bilang alamat. Matapos nga nito ay balik nga sa eksena kina Nor kung saan madali nga lang na fari ng ating bida ang God of Thunder na secret weapon ng kaharian ng kabilang imperyo. Kaya naman nang makita nga ito ng Emperor ay talagang ikinagulat niya ang napakatinding paglihis ng kanilang God of Thunder. Sigaw nga nila na sigurado daw silang saktong tinamaan ng dragon. Makikita nga natin na nagsisimula ng maghiwa-hiwalay ang God of Thunder ng kabilang imperyo. Sinabihan na nga nila ang Emperor na kung magpapatuloy daw ito, ay tatamaan na daw ang kanilang kaharian. Natatakot na nga ang Emperor at wika nga nito na wala daw siyang pakialam kung marami man daw ang mamatay, basta wag daw sana bumagsak sa kanila ang God of Thunder. Hanggang sa biglang ang lumihis ang enerhiya at papunta nga ito sa kabilang direksyon. Inisip nga ng Emperor na lumihis na naman daw ang direksyon ng God of Thunder at papunta daw ito sa kanilang industrial. Papunta nga daw ito sa lugar ng kanilang magic area dahil nahihigop daw nito ang kapangyarihan. Inisip nga ng Emperor na hindi daw ito pwedeng mangyari dahil mawawasak nga daw ang pinapangalagaan ng kanilang imperyo sa libo-libong taon. At ang magic core daw, ang source ng enerhiya ng buong kaharian nila. Mawawala na daw ang lahat ng meron sila kapag bumagsak daw ang kanilang magic core. Naiiyak na nga ang Emperor dahil mawawasak na daw ang inaalagaan nilang magic core na source ng enerhiya ng kanilang kaharian. Kasabay na nito, ang pagkakaroon ng napakalakas na pagsabog na bumalot sa buong magic core ng kabilang imperyo. Napakatinding galawan nga ang ipinakita ni Nor sa pagsalag nito sa lakas ng atake ng dragon. Sino kaya ang susunod na makakaharap ng ating bida? Gayong hindi pa ipinapakita ang mga S-Class adventurer ng kaharian, yan ang dapat naabangan natin sa susunod na kabanata.